sa umagang ito na ang bawat isa ay tinipon mo muli upang magsamba at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Batid mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa at ang aming mga kapatid na wala dito, gabayan niyo po sila at ipaalala ninyo sa kanila, Panginoon, na ang araw na ito ay sa iyo lamang, Lord God, at wala ng iba. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na malabanan ang iskim ng kalaban, Panginoon, na kami ay makapagpatuloy na magkaroon na merong kingdom mindset, Panginoon. Mindset na para sa iyo, Lord God. At nawa, Lord God, ang bawat isa na rito, bigyan mo ng kaunawaan sa bawat isip namin, sa puso namin, na matanggap namin ang iyong salita at maunawaan namin sa umagang ito. Nagsagayon, Panginoon, ito naman ay aming pamuhay at magpatuloy kami sa lalakarin. Bagabat may mga balakid, alam namin na nandyan ka, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan at hindi mo hahayaang matalo kami ng kaaway. Alisin mo ang takot sa mga puso namin. Bigyan mo kami ng katalinuhan, Panginoon, at tapang na maipaglaban ka, lalo na sa araw na ito. At dahil ang araw na ito ay para sa iyo lamang, O God. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Ikaw lamang may taas sa umagang ito, Lord God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Kingdom Mindset ang ating series. Ang Kingdom Mindset kasi bilang mga Kristiyano, no, napag-aralan na natin sa matagal na panahon na ang sa akin, ang foundation ng Kingdom Mindset is Romans 2. Romans 12:2, a renewing of the mind. So diyan nagsisimula, bago tayo makasunod sa Panginoon, sa nais niya, sa kalooban niya, dapat ma-renew muna ang ating puso at isip. Kasi pag na-renew na yun, unti-unti na tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. Amen. At dito, meron akong 5 key na para pagkaroon tayo ng kingdom mindset. Una po sa lahat ay kingdom mindset ay siyempre pag na-renew na ating mind, alam na natin na tayo ay nasa Panginoon na, simula nang tinanggap natin siya sa ating buhay, na siya ating tagapagligtas. At siyempre, alam na natin na tayo ay anak na ng Diyos. So pag anak na tayo ng Diyos, siyempre susunod tayo sa ating Ama. Ang ating isip, diwa, ay galing na sa Kanya dapat. So pag alam mong anak ka ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka susunod sa Kanya. Hindi pwedeng hindi mo siya ipaglalaban, especially sa araw ng panambahan. Talagang pupunta at pupunta ka at dapat meron tayong excitement. Sabi niya sa John 10:10, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masagana at lubos. So i-claim natin to dahil alam natin anak na tayo ng Diyos. Hindi na tayo matatalo na magnanakaw. Sino ba yung magnanakaw? Which is Satan. So dapat yung mga naitanim sa atin the past few years, na dapat nasa puso na natin, nasa isip natin, yung isip natin talagang nasa kingdom na hindi tayo padadaig sa kalaban kahit ano pa yung mangyari. Sa Diyos at sa Diyos tayo. Dahil nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na masaganang lubos. Ano yung masaganang lubos? Mapayapa, not necessary sa pera, no? Mapayapa, maayos ang buhay, mapayapa ang isip, hindi tayo nagkukulang sa araw-araw, sa kailangan natin. Kasi nakahanda na yan eh. Pag anak ka ng Diyos, lahat ng provision nakahanda na yan. So ang kailangan na lang ay sumunod tayo bilang mga anak. So kung anak tayo ng Diyos, anong gawin natin? Dapat sumunod tayo para matanggap natin ang pagpapala o pangako ng Diyos para sa atin. Number 2, reconcile to the Father. Reconcile our relationship to our Father. Luke 15:20-24. At siya nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. 21. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. 23. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Amen. Ibig sabihin, gaya nito, pamilyar tayo sa kwentong ito ng alibughang anak. So, gaya ng isa
isang anak, talagang nanumbalik siya sa kanyang ama. Gaya din natin bilang mga anak ng Diyos as a Christian, magkamali man tayo, nagkasala tayo, babalik at babalik tayo sa ama. Kung talagang ang isip natin ay nasa kingdom, nais natin sa kingdom tayo. So kung may kingdom mindset tayo, pag nagkasala man tayo at babalik tayo sa ating ama dahil mahal natin ang ating ama at alam natin na tatanggapin na tayo sa kabila ng ating mga pagkakasala. Amen po ba? At ganyan nga, dapat, yun nga, yung relasyon natin hindi lang tuwing linggo, araw-araw, paigtingin natin yung relasyon natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng devotion, although nagkakamali tayo, may pagkukulang tayo minsan sa araw-araw, balik agad sa Panginoon, reconcile agad, Lord, patawaran niyo ako, at mag-continue tayo na sa Kanya lamang natin ilaan ang buong nating buhay. Amen. Number 3, co-laborers of Christ. 1 Corinthians 3:9. Kami kapwa manggagawa ng Diyos, at kayo ang Kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Amen. Tayo ay co-laborers ng Panginoon. Paano tayo magiging co-laborers ng Panginoon? Una sa lahat, para maging co-laborers tayo ng Panginoon, tinanggap na natin siya, naging anak tayo ng Diyos. Simula nung tinanggap natin siya sa ating buhay, gawin natin kung ano ang pinapagawa ng Diyos. Alam naman natin yun dahil nasa scriptures yun. Gawin natin kung ano ba yung pinapagawa ng Diyos. Go ye! I-share natin kung ano yung natatanggap natin ng Diyos sa Diyos. Dahil nais ng Diyos na tayo ay gumapas sa bukirin. Ayan o, bukir. Ano po represent ng bukirin? Yung mga unbelievers dyan sa labas, marami dyan malawak na bukirin na dapat natin gapasin. Na i-share natin yung salita ng Diyos na ating tinanggap. At the same time, makita sa buhay natin. Kasi kahit mag-share tayo na mag-share, kung hindi nakikita sa buhay natin, hindi natin sila mabiwin o magagapas at hindi natin madadala sa Panginoon. So, yun ang ibig sabihin ng Panginoon na tayo ay co-laborers ng Panginoon. Trabahador na tayo sa kanyang bukirin. Marami dyan dapat gapasin, no? So, anong dapat natin gawin? Pakita natin sa buhay natin, una sa pamilya natin, na tayo ay talagang nasa Diyos, na yung mindset natin ay sa Panginoon, na sa gayon, magsalita ka kahit di ka magsalita, alam nila na sa Diyos ka. At lalo na pag na-share mo yung gospel at na-share mo kung ano ang talagang ginawa ng Diyos sa buhay mo, madadala mo sila sa Panginoon. Kaya magpatuloy tayo na magtrabaho para sa Panginoon, hindi para sa sarili natin. Hindi tayo ang maitaas, kundi ang Panginoon laging maitaas. Bilang co-laborers niya, magdala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon at ipakita natin na ang Diyos natin ay buhay at totoo sa pamamagitan din ng buhay natin. Amen. Number 4, everything is possible. Mark 9:23. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Amen. Tunay nga, bawat isa kung may pananampalataya, nothing is impossible with God. Alam natin, matatanggap natin to. Hindi pa man dahil nga una pa lang nakahanda na. Sa Genesis pa lang, nakahanda na ang pagpapala ng Panginoon. Kaya lamang tayo ngayon nahirapan dahil nakagawa dahil sa pagkakasala ng tao. Lahat ng mga bagay na nais natin at pagkain natin dapat natin pagtrabahuan. So, kaya lahat ng may pananampalataya sa Diyos, sabi dito, lahat ay posible. Basta gawin lang natin yung kalooban ng Diyos. Makikita ng Diyos yan sa puso natin kung talagang tapat tayo sa Kanya. Kung tapat tayo sa Kanya at ginagawa natin ang kalooban niya, everything is possible. Kung alam ng Diyos ang ating pangangailangan, pero although kailangan specific, sabihin natin, ibibigay niya yung basta nakita na talagang nagsigasig ka at sumunod ka sa Kanyang kalooban. Amen. Number 5, last is everything that you need. Ay pahabol ko lang po sa number 4. Yun nga, patingin din natin yung ating pananampalataya. Yun nga sabi sa Matthew 6, di ba? Sabi, yung napakalitan yung pananampalataya. So dapat pag Kristiyano na tayo, yung pananampalataya na i-claim na natin na matatanggap natin ito. Pero syempre, ang kalooban ng Diyos ang mangyayari. Kaya, bilang isang Kristiyano, talagang may kapayapaan ka sa puso mo eh. Dahil alam mo, kung ginagawa mo naman talaga ang kalooban ng Lord, talagang matatanggap mo ang lahat ng mga
is with me, God is with me, pero hindi naman nakikita sa buhay mo. Tingin mo kikilos ang Diyos? Hindi pa din. Kasi alam ng Diyos yung puso mo eh. Parang bibig mo lang nagsasabi sa mga taong God is with me, pero yung mga taong hindi naman nakikita sa buhay mo na nasa iyo nga ba ang Diyos. Kaya huwag tayong mag-claim na laging God is with me. Pero dapat, kung i-claim man natin yon, dapat makita sa buhay natin. Sabi nga, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. Amen. Okay, last. Everything that you need. 2 Peter 1:3-4. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Amen. So, naging anak ka na ng Diyos, na-reconcile ka sa Diyos, at lahat ng pangangailangan mo, pinubay ng Diyos. So, ano ba ang dapat natin gawin? Anong part natin, ang dapat natin ipakita sa Diyos na dapat nagsisigasig talaga tayo na ang lahat ng mga tinuro niya sa atin ay pinamuhay natin. Unang-una sa pamilya natin eh. Bago pa tayo nakapag-share sa iba eh, dapat sa pamilya muna eh. Sabi nga eh, the family serve together, grows together. Dapat sabay-sabay lumago. Mas maganda kasi talaga, hindi naman sa experience ko kasi maganda magsimula talaga sa pamilya. Eventually, maibabahagi mo naman na sa iba. Kasi makikita sa pamilya mo ang pagbabago. Kaya sabi ng Lord, napakahalagang pangako nga upang maiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa ng slip. Anong pagnanasa ng salibutan? Yung mga hindi magagandang ehemplo dito sa sanlibutan. Ang dapat mindset na natin, talagang lagi tayo nagde-devotion, lagi tayo sa Diyos. So makakaiwas tayo sa mga pagnanasa dito sa sanlibutan. At upang makabahagi tayo sa kanyang likas na bilang ng Diyos. So makabahagi. Ano ba makabahagi? Kumbaga yung mindset talaga natin ay nasa Diyos. Makibahagi tayo sa kingdom mindset, Christ-like, kumbaga, sa image ng Diyos. Na, kumbaga, talagang kailangan kasi kasi talaga natin, go ye, share the gospel. So, dapat makitaan ka ng Christ-like. Kasi, kung di tayo Christ-like, wala tayong madadalang kaluluwa sa Diyos. At magkakaroon, at pag nagawa nga natin ang lahat na nais ng Diyos, masunod natin yung alituntunin niya, ay magkakaroon tayo magiging kabahagi tayo ng kanyang ligas bilang Diyos. Kumbaga magkakaroon nga tayo ng Christ-like. Makikita sa ating kapaligiran ay talagang totoo ang Diyos nila, nasa Diyos talaga sila. Kasi kung paano sila mamuhay. Diba? Kaya I encourage everyone na talagang sa experience ko lang, hindi ko naman pinupurso. So I encourage maganda talaga magsimula sa pamilya. So yung mindset natin, pamilya talaga. Hindi pwedeng talagang, hindi mo naman sabihin, pilitin mo yung anak mo na sumamba. Pero talagang bilang magulang, otoridad ka, ikaw may authority sa pamamahay mo, iano mo yung anak mo na talagang sumunod sa Panginoon at mag-serve. Yun lamang po ang maikling devotion sa umagang ito. To God be all the glory. Salamat.